Ang pag-uusapan po natin ay yung ano bang gamit at benefits nitong baking soda. So meron po itong mga gamit na pangbahay. Ituturo ko sa inyo. At the same time, hindi lang kalusugan, no? Para tayong do it yourself. Yung mga housekeeping. At the same time, ano yung health benefits ng baking soda? So ito po ay medyo magugulat po kayo, ang dami palang benepisyo ng pag-take ng baking soda, no? At mga posibleng side effect din, no? So pag-usapan natin yan. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko muna mag-iHeart GSK kayo dyan sa comment box. At tapos i-thumbs up nyo muna. Sige na. As a sign of your love and support to my channel, ha? Okay? O, tapos na. Ayos na, umpisa na natin, ha? Sa kayong iba sa inyo, ha? Sana pinapanood nyo lahat yung mga ginagawa kong video para ano kasi yan educational yan. Hindi porket wala kayong ganung sakit, hindi nyo na pinapanood, di ba? At the same time, pag diniscuss ko yan, natatamaan na rin natin yung mga ibang sakit, di ba? So, pag-usapan natin itong ano ang uses, benefits at side effects ng baking soda. Kung mapapansin nyo po, may nakalagay dyan na sa image na nakikita nyo na Arm& Hammer, no? Pero kung anong brand gusto nyo, kaso ito yung pinaka-oldest at pinaka-una na kilalang gumagawa ng baking soda, yung Arm& Hammer. Maski research nyo pa, matagal na to, 18th century pa, meron ng ganyang brand. Okay, so pag-usapan natin muna yung baking soda. Yung baking soda po ay kilala din sa sodium bicarbonate. I'm sure yung iba sa inyo na may bato sa bato, o kaya may ulcer, o kaya madalas mag-UTI, baka napayuhan na kayo ng Dr. Bumili ka ng sodium bicarbonate. May nabibili kasing tableta niyan Pareho ang action niyan halos doon sa tinatawag na potassium citrate. So kung meron sa inyo may bato sa bato, I'm sure umiinom yan. Kilala din yan sa bicarbonate of soda. So tatlo ang pangalan niya, no? Baking soda, pero yung tinatawag na scientific name, sodium bicarbonate, o kaya carbonate of soda. Yan ang popular na baking ingredient na pampaalsa ng mga tinapay, ng mga cakes na ginagawa, di ba? Pero pag-usapan natin ngayon, hindi tungkol sa baking, tungkol sa ibang gamit nito bukod sa baking. So ito, alam niyo po ba na ang isa sa nagagawa ng baking soda sa mga nanay na nakikinig ngayon na nag-aayos sa bahay, no? Tumutulong to para yung damit na medyo matagal nyo nang hindi ginagamit or stored clothes ay hindi mag-amoy kulob. Nasa loob ng cabinets, no? Di ba nangangamoy yan? So kung gusto nyo na parang fresh yung amoy ng mga damit na matagal nyo nang hindi ginagamit, after 1 year gagamitin nyo, hindi nyo naman magamit kasi medyo may amoy. Nalaman na ang baking soda, parang ginagawa nyo charcoal. Alam ko yan yung iba sa inyo charcoal o kaya suka linalagay yan sa loob ng kwarto, pwede nyo rin ilagay sa loob ng cabinet. So, may isang maliit na box ka, buksan mo lang, no? Tapos nandun yung baking soda, nakalagay sa plastic, halimbawa. Nababawasan po niyan yung amoy. So, simpleng-simple lang po pala ang pwedeng gawin, no? Pag yan ay linagay nyo sa loob, na-absorb niya yung mga moisture, saka amoy. So, yung damit nyo, amoy fresh. Yung iba sa inyo, ngayon lang yata nalaman yan Ang dami nyo natutunan dito, hindi lang gabay sa kalusugan, gabay sa kalusugan at sa bahay. Ang bahay tuloy. So, isa pang action nito, na amoy nyo ba yung mga drainage na medyo mabaho? Pwedeng sa banyo, pwede po doon sa lababo, na parang may amoy lumot o parang patay na daga. So, ito pwede nyo gawin, So, buhusan nyo po ng pinaghalong suka. Suka. Yung ordinaryong suka, yung datong puti, pwede. Haluan nyo ng baking soda. Kaano karami? O halimbawa, meron kang isang basong suka. Lagyan nyo ng mga kalahating baso ng baking soda. Ihalo nyo maigi, Tapos, ibuhos nyo ngayon sa drainage. Kung may takip po yung inyong sink, yung lababo, hayaan yung nakatakip muna ng mga pagpalagay natin 1 oras. After 1 hour, buhusan nyo na ngayon ng tubig na mainit. Ayan. Amuyin nyo, pansinin nyo, malilesen po yung amoy. Ina-absorb niyan yung mga dumi at yung amoy dun sa inyong drainage. Pwede rin sa inidoro yan, yan. Alam nyo ba yan?
Oh, palakpak kung alam nyo. May pumapalakpak ah. So, ay nako talaga. So, nasubukan nyo na ba yan? Kung hindi nyo pa nasubukan, try nyo. Kita nyo, dito nyo lang nalaman yan sa Gabay sa Kalusugan. Eto pa ha, hindi maiwasan minsan may konting lumihab, umapoy, yung mga switch, o kaya nagluluto ka, o kaya yung microwave oven nyo, bigla nagkaroon ng sunog. Alam nyo po ba, na yung apoy na yan, basta wag naman malaki. Kung buong bahay, paano nyo naman bubudburan ng baking soda, di ba? Nalaman na pag binudburan mo ng baking soda, yung mga maliliit na apoy na ganyan, napapatay po yung apoy. Ay, yung amoy tuloy. Yung apoy. Alam niyo po ba yan? O ngayon nyo lang nalaman? Dito lang sa Gabay, ha? Eto pa. Alam nyo ba, pag ang mga gulay, prutas binili nyo, minsan may pesticide, may preservative, kung ano-ano, no? May fertilizer at kung ano-ano pa. Pwede pong panlinis ang baking soda sa mga prutas at gulay. Alam nyo po ba yan? Ganito lang ang gagawin nyo. Ibabad nyo po yung prutas o gulay sa tubig, tapos lagyan nyo lang ng konting baking soda. Hayaan nyo lang ng mga at least 1 hour na nakababad. Huwag nyo naman damihan, baka naman paglabas niyan, puti na yung mga gulay ninyo at saka prutas, di ba? So, yan ay nag-absorb po ng mga toxin, mga pesticide, at anumang mga impurities na meron dun sa prutas. Lalo na kung kinakain niyo yung balat, di ba? Yan. So, itong mga tinuturo ko, baka sabihin ng iba, basic yan, alam ko na yan. Pero meron pang iba na hindi nakakaalam. Eto pa. Yung iba, gumagamit sa inyo ng mga, tawag yun? Fabric softener na may mga pampabango, di ba? Ito po, baking soda, pwede rin maging fresh yung inyong mga laundry. So, pwede sa paglaba, ihalo, or medyo social naman si Mrs. ngayon meron na siyang washing machine. So, sa washing machine, lagyan nyo lang ng konti. Konti lang ha, baka mamaya paglabas ng damit nyo, puti na lahat yan, okay? So, kano karami? According sa mga suggestion, siguro kung kayo gagamit ng mga 1 gallon of water, pwede nyo lagyan ng mga 2 kutsara. Okay, i-mix nyo lang yon at pwede na po yun. Mapapansin nyo, babango at magiging fresh yung inyong mga damit. Eto, may bago lang ako nalaman. Kung kayo naman ay mahilig sa mga cleaning ng mga toilet o kaya mga tiles, ito naman ang gagawin nyo. Mix nyo po yung lemon saka yung baking soda. So, 1:1. So, kung kaano karami yung katas na nakuha mong lemon, ganun din halos karami yung gagamitin yung baking soda. Tapos, ikukuskus nyo ngayon yan sa mga gilid-gilid ng mga tiles. Pwede rin po sa inidoro, pwede sa kitchen sink, at pwede rin sa mga, pader. Pwede rin po yan. Lalo na yung mga stain na mahirap tanggalin. So, mga misis o kaya mister, kung kayo po'y bukas maglilinis ng bahay, pwede bang itry nyo to? Tapos, bigyan nyo ako ng comment dito mismo sa video na to, sa ilalim. Dok, walang kwenta, hindi totoo. O kaya, Dok, natanggal nga, luminis yung aking mga tiles. Subukan nyo lang, ha? Wala naman mawala. I'm sure may mga baking powder, baking soda kayo dyan. Baking soda, ha? Hindi powder, ha? Baking soda. Kuskusin nyo, tingnan nyo lang kung effective, ha? Basta lemon, i-combine with baking soda. So ano pa? Yung iba sa inyo mga social na naka-carpet, di ho ba ang stain sa carpet mahirap tanggalin? Mahirap na tanggalin, tapos minsan yung carpet, maski anong laban mo, may amoy. Di ho ba? Nangyayari po yan. Nalaman na deodorizer ng carpet ang baking soda. So ito, halimbawa, ang hirap tanggalin yung stain na yan. Instead na kukuskusin mo siya ng sabon lang, saka tubig, ang gamitin nyo, tubig na may baking soda. So, timplan nyo. Bahala ka na magtimpla. Basta kung 1 litro siguro, 1 kutsara, halo nyo, pangkuskus nyo. Subukan nyo. Pero buo hindi yung kukuskusin mo lang yung mga dumi, kundi yung buong carpet, parang amoy ma-absorb. Okay, then bilad nyo sa araw. Subukan nyo at ilagay nyo rito sa comment box kung effective tong sinasabi ko, hindi. Okay. So, lahat yan, pagdating sa bahay. So, ang gamit ng baking soda, bukod sa pagbe-bake, ginagamit nyo rin sa bahay. So, panlinis, pampabango, yung mga ganyan. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, yung tungkol naman sa health. Ano naman yung sa ikabubuti ng aking kalusugan? Unahin natin sa ngipin. Ang baking soda ay tumutulong para maging healthy ang inyong mga gums at ngipin. So, great ito for your dental health.
So, ang baking soda, marami ng pag-aaral na tumutulong magpaputi ng ngipin. O, anong gagawin nyo? Ewan ko lang kung tama itong mga nakikita nyo na ganyang kaitim, ha? Ewan ko lang. Pero try natin. Gumamit ka ng toothbrush, maglagay ka ng konting baking soda, kuskusin mo lang, then after that, gumamit ka na ng toothpaste nyo. O baliktarin nyo, unahin nyo yung toothpaste bago ka gumamit ng baking soda. So, baking soda works greatly to physically remove the plaques, the sticky film of bacteria in your mouth. So, ganun lang. Basahin mo lang yung toothbrush, then lagyan mo lang ng konting powder ng baking soda. Okay? Sinabi kong powder, ng baking soda. Hindi baking powder na lalagay nyo, ha? So, yan, kuskusin nyo. Regular toothbrush, yun ang gagamitin nyo po. Okay? Ano pa? Yung mga may putok. Attention, attention. Hello, calling all mga may putok dyan. Ito po, homemade na deodorant lang po ito. Hindi na kayo bibili ng kung ano-anong roll-on. So, gawin niyo po yung mismong baking soda, ipapahid nyo sa kilikili. Actually, meron pa nga akong secret dyan. Lalagyan mo ng konting sage, ground rosemary. Aba, babango po ang kilikili nyo, tapos lagyan nyo ng konting cornstarch. Paghaluin nyo lang ng tamang proporsyon. Baking soda, cornstarch, konting ground sage, nabibili yan sa mga supermarket, saka ground rosemary. Mag-aamoy pine tree ang inyong kilikili. Pine tree! Mas maganda, di ba? Mag-pine tree yan kaysa yung amoy putok, di ba? So, try nyo po, health itong pinag-uusapan natin. Then, ano pa? Oy, dagdag ko pala, na-miss ko kanina, yung mga mantsa ng damit. Di ba, minsan natalsikan ng mantika yung damit? Tapos, syempre, pag namantikaan, di ba, ginagawa nyo, binabasa nyo kaagad ng tubig. Ang gawin nyo, basahin nyo ng tubig na gumawa ka ng paste. Anong paste? Paste. Yung konting baking soda, lagyan nyo ng tubig. Pag ginanyan nyo, magiging parang paste, di ba? Parang paste. Mahirap. Parang cream. Kasi yun ang kikuskus nyo po doon sa damit na may mancha. Okay, kuskusin nyo lang po yun. Makakaalis po yan ng mancha. Subukan nyo po. Pero pag kumupas yung damit nyo, huwag nyo ko sisihin. Hindi, para po ito sa mga grease or oil stain sa damit. Yan, dinagdag ko na yan, ewan ko lang kung pwede po ito sa grasa, no? Pero wala naman mawawala. Try nyo. Okay, total, wala naman kayong gagawing iba dyan. Kung talagang di matanggal, itapon nyo na lang po yung itapon nyo na lang po yung damit nyo. Okay? So, ano pa? Ang baking soda, maganda rin po sa exfoliating effect na to. Ano exfoliating? Para natanggal niya yung mga dead skin. Mismo diretso. Basahin yung mukha, tapos ikuskus yung baking soda sa mukha. Dami kaya akong pasyente na may dry skin o dead skin sa mukha. So, try nyo po ito. Ang instruction very simple. Wet yung face nyo. Medyo warm water gamitin. Then, gumamit ng baking soda. Yun na po ang gagawin yung parang creamer. So, magiging parang paste yan, di ba? Pagbasa. Yan. Tapos, hayaan nyo lang siya for at least 15 minutes. Then, banlawan nyo po ng tubig na warm water. Then, kung gusto nyo cold, pwede rin. So, try nyo. Pero, ang mas maganda yung warm para bumuka yung pores, lalabas yung mga dumi nyo. Okay? Exfoliating. Maganda to siguro sa yung mga elderly na medyo kulubot-kulubot. Wala naman mawala. Try nyo. Then, inexpensive mouthwash din to sa mga gusto mag-try na to na parang instant na bibili ka ng mga malalakas na mouthwash na may alcohol content. Suggestion ko ganito, water lang. Mag-wish ka, ibig sabihin wish yung mag-mumog, parang gargle. 1 teaspoon of baking soda sa half glass of water. Then, after that, i-rinse nyo po yung inyong bibig. So, kano katagal magmumog? Siguro mga 1 minute, 2 minutes, pwede na. Then, mumog ulit ng tubig to rinse your mouth. So, protection niya sa gum, sa bad breath, makakatulong din po ito. Then, it helps your kidney. Yung mga tao na may madalas na UTI, yung mga tao na sinabihan ng doktor na, mahina yung kidney mo, tumataas ang kreya mo, ito po yun. If you have chronic kidney disease, dahil sa sakit na diabetes o high blood o anumang dahilan, ang asido nagbi-build up sa inyong katawan dahil sa problema sa kidney. Yung mga iba na tumataas ang creatinine at mataas ang uric acid, tapos may bato po sa daanan ng ihi, maririnig nyo ang mga doktor magbigay ng advice na sodium bicarbonate na mga tableta. Pero pwede na po yung baking soda.
So, binibring down niya yung acid level. So, nakakatulong po yan. At the same time, protection sa kidney, protection din po yan para hindi ho humina ang buto nyo at nakakatulong mag-develop ng muscle. Kaya karamihan ng mga may kidney problem, mapansin nyo, di ba, payat tapos lumilit ang muscle. So, ito pwede rin makatulong po sa inyo. But consult your doctor kung papayag siya. Talungin mo, Doc, safe ba ako mag-sodium bicarbonate? Pag sinabi niya, oh, pwede. Ano po, Doc, ang pwede kong inumin na sodium bicarb? Ay, kung alam ng doktor nyo, baka ituro yung baking soda. Kung hindi, baka bigyan kayo ng tableta o reseta. Pero pareho lang po yon. Then ano pa? May mga pag-aaral na tumutulong din ang baking soda panlaban sa cancer. So, prevention ng cancer. Ano na naman ang basis natin dito? Anong basihan? Ito po. May pag-aaral na sinasabi na pag mababa ang asido ng inyong dugo, mas mabagal din ang pagtubo o pagkalat o paglaki ng mga cancer cell. So, yung pagiging acidity natin ay pwedeng yan ang dahilan para dumami o magkaroon tayo ng cancer cell. So, lowering your acid, ibig sabihin, mabawasan yung acido, i-neutralize nitong alkali, kasi ang baking soda is alkali. Yun ang reason kung bakit na-neutralize na yung acid. So, ay nakakatulong po yan para makaiwas sa pagkakaroon ng cancer. Base na yan sa mga pag-aaral. Then, sa mga tao na medyo makate, medyo mahapdi ang balat, halimbawa, yung mga may wrinkles, dryness of the skin, di ba? Makakatulong po yung pagpahid ng baking soda. Mismo puro, dry, sa skin mismo. Instead na gagamit kayo ng mga pulbo, gagamitin mo na lang itong baking soda na pampahid. Pwede po yan. Nakakatulong din to sa acid reflux. Since nabanggit ko kanina, di ba? Pag mataas ang acido, nineutralize natin yung acid. Ito po, ang sodium bicarbonate ay tumutulong na bawasan o makontrol ang extra acid sa inyong stomach. So, yung extra acid na yan, na umaabot hanggang lalamunan nyo, kaya karamihan na may acid reflux, di ho ba? Masakit lalamunan? Oo. Para makati ang lalamunan. Uubo-ubo ka, pero wala namang problema sa baga, kundi sa lalamunan na nangangati. Kaso pag umubo ka naman, yung mga tao ngayon, nandidiri pa rin hanggang ngayon. Pag nakakita may inuubo, akala may COVID na. So, ito makakatulong. So, ano yung pag-inom nito? Paano? Ang advice ay half teaspoon lang. Half teaspoon. So, kalahating kutsarita ng baking soda ihalo sa kalahating tasang tubig. Siyempre, kung isang tasang tubig gagamitin nyo, isang kutsarita. So, 1 kutsarita, which is equivalent to 5 ml, ihahalo nyo sa isang bus o 1 cup of water, which is around 200 ml. Kung kalahati lang yung cup, kalahati din yung kutsarita. Yun yung logic doon, di ba? So, makakatulong po yan para makontrol yung asim ng inyong sikmura. Then, facial scrub. Aba, sa mga may pimples. Yan, yung mga magaspang yung mukha. Ito po ang turo, ha? Gumamit kayo ng sodium bicarb. Make a paste of 3 parts of baking soda to 1 part of water. So, mas marami po yung baking soda. So, kung gagamit ka ng 3 kutsarita ng baking soda, 1 kutsaritang tubig lang ihalo nyo. Halo nyo ng ihalo, ang labas niyan parang paste nga. Ano ba yung paste sa Tagalog? Nahirapan ako Pag sinabi kong, hindi, cream. Mahirap pa rin Teka, paste, cream. Biyan nyo, alamin ko sa ngayon hindi ko alam Basta paste or cream ang tawag doon. Basta, yun na yun, no? Yun. Okay, irarub nyo ngayon, rub sa inyong muka. Pabilog. Nakakatulong yan for deep cleaning. Then, rinse nyo with water. So, ang daming benefit, no? Eto pa, sa mga senior citizen, may magandang balita ako sa inyo. Lalo na sa mga nagpupustiso. Di ba, nagpupustiso yung iba, no? Full denture, up and down. Tapos sa gabi, matutulog ka. Minsan, tinatanggal nyo kasi takot kayong makamalunok nyo, di ba? So, yung iba sa inyo, nilalagay lang ng tissue, binabalot ng tissue paper. Huwag nyong gawin yan. Kinabukasan, mamaya, akala na, ay, dumi lang pala to, natapong kasama yung pustiso nyo, di ba? Nangyayari yan. Ngayon, ibababad nyo na po yan dito. So, this one, freshen your denture. So, ibabad nyo, ang ganda ng ngipin na to, ibabad nyo po yung 2 denture nyo sa baso. Babad sa baso. Lagay nyo sa baso na may tubig. Tapos, lagyan nyo na 2 kutsarita ng baking soda sa warm 1 cup of water.
O yan. Babad nyo lang, maski na overnight, hayaan mo na siya doon. Mababawasan po yung mga tinga-tinga na pumapasok dyan, maalis yung odor. Ayun naman ang delikado sa mga denture, yung mga amoy niyan eh. Tapos it-repress yan. Yung mga bad taste na panlasa ninyo, pag sinusuot nyo, di ba may parang masamang lasa? Nawawala po yun. So, gawin nyo na po yan ha. O bago matulog ngayon ha. Lolo, lola, huwag nyo kalimutan ha. Gawin nyo po yan. Then, it relieves UTI symptoms. Yung mga hirap umihi. Ganito po ang gagawin nyo naman sa mga hirap umihi. Baking soda. Iinumin din po Ganito po. Baking soda. Neutralize niya ulit yung sobrang acid ng ihi nyo. So, nababawasan yung symptoms at napapatay yung mga bakterya. So, ganyan din ang gagawin. Iniinom din. Then ano pa? Ito matindi. Sa mga athletes o yung medyo nangihina, may mga pag-aaral. Maski i-google nyo po lahat na sinasabi ko kung totoo hindi. Huwag kayong maniniwala agad-agad. Nalaman na improve yung exercise performance. Ibig sabihin, yung duration ng kakayahan mo mag-exercise mas tumataas. Itong ginagawa. Taking baking soda o kaya sodium bicarb may help enhance your sports performance, especially in high-intensity sports and activities. It works by decreasing the acidity in your working muscle at mas mahaba ngayon yung kakayahan mo na mag-exercise. Kasi ganito po yan sa mga hindi nakakalam. Kung kayo po'y nag-exercise, medyo nasobrahan na, sumasakit po yung mga kalamnan nyo. Alam nyo po ba kung anong dahilan ng sakit na yon? Nag-accumulate yung tinatawag na lactic acid. Yung lactic acid, nangyayari yan pag ang muscle nyo parang pagod, na-overwork, na-over kayo ng buhat. Di ba pag kinabukasan napansin nyo after exercise, ma-sore, parang bugbog? Ang dahilan because of the lactic acid accumulation. Ngayon, dun sa mga pag-aaral, itong sodium bicarb, napipigilan niya ang sobrang pagtaas ng lactic acid. So pag kayo nag-exercise, mas mabagal ang pagtaas ng lactic acid, mas matagal kayong mapagod. Matagal sumakit yung mga kalamnan nyo. Sa ganung paraan, yung performance nyo nagiging tuloy-tuloy. So maganda to sa mga atleta. Usually ang ginagawa, pinapainom 1 hour or 2 hours before the competition or before the exercise. So yung mga nakikinig sa atin ngayon na active, halimbawa, nagba-bicycle, nagja-jogging, nagba-badminton, mga 1 oras bago kayo magpunta sa inyong sports activity or exercise program, I suggest itry nyo po ito. Gaano karami? Pareho din po doon sa may mga tinuro ko sa pag-UTI, sa may kidney problem. So sa isang cup, 1 teaspoon. Halo mo doon sa isang cup. Pag half cup, half teaspoon din. Itry nyo po yan. Then, report nyo lahat dito. Dito mismo sa video na to, sa comment box, kung ano yung mga napansin yung pagbabago sa loob ng 1 linggo na pag-try nung aking mga pinayo. Okay? Try nyo, ha? Then ano pa? Yung mga itchy skin saka sunburn. So, yung mga nasa sunburn sa inyo, pwede nyong mismo diretso na. Huwag na kayo maghalo ng tubig. Yung mismong powder, yung baking soda mismo, i-apply nyo po dun sa mga area na makate, o kaya na sunburn, at malaking bagay po yan para maibsan yung sakit. Soothing, malamig ang pakiramdam. Okay? So, ito ba nga tinuro ko ba? First time nyo lang ba narinig? O kaya alam nyo na? Kung alam nyo na, i-share nyo naman sa ibang tao na hindi nakakalam. Di ba yun ang purpose ng Gabay sa Kalusugan? Share, share, share. At kung ngayon nyo lang narinig at nagustuhan nyo po itong mga paliwanag ko, mag-I Heart GSK po kayo dyan sa comment box. I-thumbs up nyo at saka mag-I Heart GSK. Sa mga nagtatanong ng aking clinic address, nandyan na rin po sa video description. So, click nyo na lang po yung title na to at makikita nyo na po doon ang tungkol sa aking mga clinic address, telephone number, pati po yung aking Facebook page. Yung iba sa inyo, baka hindi pa kayo nakafollow sa aking Facebook page. Please follow. Okay? At doon, minsan nakakasagot-sagot ako ng mga tanong nyo. Dahil dito sa YouTube, napakaraming tanong, iba-ibang video, hindi ko nakikita ho lahat. Okay? So, salamat sa mga nanood. Sana po may na-share ako sa inyo. At invite nyo mga friends nyo to join us. Maraming salamat po. At ako po si Dr. Gary C. Siyempre, always, your gabay sa kalusugan. Bye-bye!